Ating topic po para sa gabing ito ay 2 Corinthians chapter 7 verse 1 to 16. Gagamitin po natin ay Tagalog, ang salita ng Diyos, ASD. Ayan po yan. Kasi dyan po tayo nung nakaraan po, tatapusin po natin tong buong Corinthians. No? Yung 1 Corinthians kasi natapos na rin natin to. And then dito na tayo sa 2 Corinthians 7. Ayan. Start na po tayo. Mga minamahal, dahil taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. At sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Kung babalikan nga po natin mga kapatid, yung ating tinapik last time, sa 2 Corinthians chapter 6 mga kapatid, dyan po, balikan natin ha, for reference lang. Ang sabi nga po dito mga kapatid, ayan. Mag-start po tayo sa 16. Sabi po dito, no, hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyusan at ang Diyos sa isang templo. Ang templo po na tinutukoy dito ay ang ating katawan. Tayo po. So, hindi daw po pwedeng magsama. Diba? Ang Diyos-Diyusan, yung sinasamba mo, whether it be tao na sinusundan mo, na dyan ka na nakafocus, whether it be mga rebulto, whether it be mga bagay, na nandyan na naput yung focus mo, yung puso mo, yung isip mo, yung pamumuhay mo dyan na nakafocus, or sa sarili mo. Kasi pwede mo maging Diyos-Diyosan ng sarili mong laman. Ang sarili mo. Kung ikaw ay sinusunod mo lamang yung mga kagustuhan mo sa buhay mo, kapatid, Diyos-Diyosan yan. Dinodiyos mo na ang sarili mo. At ang sabi ng Panginoon, diyan sa templo niya, dyan sa puso mo, na siya ang nagdidwell, hindi po pwede na may kasama po siya dyan na ibang Diyos, Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hindi maaaring magsama. Diba? At tayo, ang templo ng Diyos na buhay. Buhay po ang Panginoon na kumikilo sa ating buhay. Na siyang nagtatrabaho. Na siyang nagbibigay ng lahat ng kanyang kadakilaan. Pinapamalas niya sa ating buhay, kaya po tayo'y nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Ang tinutukoy niya nga po dito, yung mga makalaman at makamundong tao. Huwag po tayong maging kaisa sa kanila dahil new creation na po tayo, mga kapatid. Dapat kung ano po yung kanilang mga ginagawa bilang mga makamundo at makalaman na tao, hindi na tayo yan. Namatay na yung tayong ganyan. Yung old self natin. Kasama na yung namatay sa krus ng Kalbaryo, sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi mahigpit na bilin ng Panginoon, lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. Ang templo nga po niya, itong ating katawan, ay hindi para gugulin at gamitin natin sa mga maruruming bagay. Katulad na lamang po ng mga gawain ng makamundong tao, sexual immorality, mga bisyo, gossip, diba? Hatred. Yung mga yan. Tanggalin yan. Kasi hindi na tayo yan. Diba? Lahat, idolatry, adultery, lahat ng yan. Yung mga naguhold pa sa atin na bilong sa mundo, tanggalin na. Bilong sa kaaway, tanggalin na. Para makapamuhay tayo ng malinis at katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga niya, no, ulitin natin, layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. Ang ating katawan ay hindi para sa mga maruruming bagay, makamundong bagay, makalaman na bagay, kundi para sa paglilingkod sa ating banal na Diyos. Yan po yan. Ang will ng Panginoon ay tayo'y kanyang mapabanal. Yung sanctification po. Tayo'y pinapabanal na po. Hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan kung nakikiisa pa po tayo sa mga gawaing pang makamundo. Yan po yan. Hiniwalay na nga tayo ng Panginoon dito sa masamang mundong ito para tayo'y malinis niya. Diba mga kapatid? At ang sabi niya po dito, at ako'y magiging ama ninyo, at kayo na may magiging mga anak ko. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Yan po yung katapusan dito sa 2 Corinthians chapter 6, na mismong Panginoon po sa panulat ni Apostol Pablo
nananawagan sa atin. Yan ang sabi nga niya po dito sa unang verse pa lamang ng chapter 7. Linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Yan po yan, na dapat ang ating pinapakain sa ating espiritu ay banal na salita ng Diyos. Iyan ang kanyang pagkain, mga kapatid. Hindi po dapat tayo mamuhay sa pang-araw-araw na pinapakain lamang natin ang ating katawan ng pisikal na pagkain. Kailangan pakainin din po natin ang ating espiritu. Kasi yan po, 'di ba? Espiritual na po ang umiiral sa atin, hindi na po laman, kapatid. At sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Yan po yan, mga kapatid. Huwag po ninyong iwala yung takot po sa Diyos. Yan po dapat ang umiiral sa atin. Kasi the more na may takot tayo sa Diyos, the more na may takot tayo na magkasala, the more na may takot tayo na ma-offend at masaktan natin ang ating napakabuting Diyos. Napakabuti po ng Diyos upang saktan pa natin, mga kapatid. Kaya wag na po tayong makiisa muli sa mundong ito. Wag na tayong tumalikod at bumalik sa dati nating pamumuhay. At ang sabi nga po niya, verse 2, buksan ninyo ang inyong mga puso para sa amin, sabi po ni Apostol Pablo. Wala kaming ginawang masama kahit kanino. Kahit hindi namin sinisiraan o dinaya ang sino man. Yan po ang pakiusap dito ni Apostol Pablo, na siya din pong pakiusap natin sa bawat isa. Buksan ninyo, mga kapatid, ang inyong puso. Huwag nyo pong pakatigasin para sa pakiusap din po ng Diyos. Kasi po maikli lang ang buhay natin. Gawin na po natin ang nararapat at tama para sa Diyos. Kasi pwede po tayong mawala sa mundong ito na hindi natin ginagawa ang tama sa Kanya. Diba, mga kapatid, habang buhay pa po tayo, ibigay mo na sa Panginoon para Kanyang mabago, mapabanal at maligtas Kanya, kapatid, magkaroon ka rin ng walang hanggang buhay kasama Niya sa Kanyang eternal kingdom. Binanggit nga po ni Apostol Pablo, no? Sa 2 Corinthians chapter 6. Ito ay para sa ikabubuti ng mga mananampalataya o ng mga nakakapakinig. Ito po, no? Dito, maging sa live po natin. Ito'y panawagan po, maging sa mga nakakapakinig nito, mga bago man. Kasi kapag patuloy pa po kasi nating i-ignore, na i-reject, itatakwil ang Panginoong Diyos sa buhay natin, ay itatakwil niya din po tayo. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung magtitiis tayo, maghahari tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Yan po yung nakalagay sa kanyang salita, mga kapatid. Kaya wag na po nating isarado ang ating mga puso para sa Diyos. Kasi para po sa ikabubuti natin, no? Para siya na po yung kumilos sa atin. Kailangan po natin ng Diyos. Mga kapatid, hindi po natin kayang mabuhay nang wala sa Kanya. Kita niyo po yung buhay natin dati. Nung nandito pa po tayo sa kasamaan ng mundo. Puro lamang po, 'di ba? Depression, anxiety, failures, sakit, lahat. Kasi yan ang bunga ng pagiging independent natin sa Diyos. Akala natin, alam na natin ang lahat. Akala natin kaya na nating mabuhay nang wala siya. Hindi po natin kaya. Dahil siya nga po ang daan, katotohanan at buhay. Siya lang po makapagbibigay ng totoong buhay. Yung buhay natin dito sa kasama ng mundo, hindi yan totoong buhay, kapatid. Yung buhay natin sa lupa, this is just a shadow. Talagang, saglit lang. Kaya gugulin mo na ng tama sa Diyos, kapatid. Ang totoong buhay, nandun. Sa kanyang piling, sa kanyang eternal kingdom, pag nandun na po tayo kasama niya. Diba, mga kapatid? So sabi po dito, verse 3, hindi ko sinasabi ito para ipahiya kayo. Gaya ng sinabi ko noong una, mahal na mahal namin kayo at handa kaming mabuhay o mamatay kasama ninyo. Magandang gabi po, kapatid na Daisy and Brian T. Hello po.
Ayan po, sabi po ni Apostol Pablo dito, no? Mahal na mahal namin kayo at handa kaming mabuhay o mamatay kasama ninyo. Yan po yung kaakibat ng, di ba, ng ating paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod din po sa ating kapwa na handa tayong mabuhay o mamatay kasama ng bawat isa. Makapaglingkod sa bawat isa, mahugasan ng kanilang mga paa at mapunasan ito. Kasakasama natin ang bawat isa sa paglakad dito sa makipot na daan. Mahirap ang ating pinagdadaanan. Kasi sabi nga po ng Diyos, kung siya ay kinamuhian ng mundong ito, kung siya ay nahirapan, tayo din po, we share Christ's suffering. Bilang head, tayo naman ang kanyang katawan. Ang head nahirapan, ang katawan din ay nahihirapan. Di ba ngayon? Kasi we share His suffering. Sabi sa Philippians chapter 3, makabahagi, ito po yun, makabahagi sa mga paghihirap niya. At matulad sa kanya. So, ibig sabihin po, bahagi kabahagi ng tayo ay papunta sa wangis po ng ating Panginoong Hesus ay makabahagi tayo sa paghihirap niya. Kung hindi po tayo mahihirapan, kung hindi tayo napo-persecute ngayon, kung hindi po tayo bumabagtas sa makipot na daan, hindi po tayo lumalakad at nakikibahagi sa paghihirap niya. Mga kapatid, i-assess nyo po kung kayo ay nahihirapan ngayon, kung kayo ay napapersecute ngayon. Ibig sabihin, nandito kayo sa makipot na daan. Ibig sabihin, nakikibahagi na kayo sa kanyang paghihirap at sa kanyang kamatayan. Nasabi nga po ni Apostol Pablo nga po dito, no? Sa ganon, mabubuhay akong muli, hari nawa. Yan po, yung pangako ng Panginoon sa atin. Walang hanggan na buhay. Kasama niya sa kanyang kaharian, maghahari. Mga kapatid, kung tayo ay nagtiis sa lahat ng hirap hanggang sa huli na lumalakad ng may kabanalan at tuwid sa kanya. Yan po yan, mga kapatid. So sabi po dito, no, pagpatuloy po natin. Verse 4, malaki ang tiwala ko sa inyo at ipinagmamalaki ko kayo. Labis na napalakas ang aking loob at nag-uumapaw sa galak ang aking puso sa kabila ng lahat ng aming mga paghihirap. Nasabi nga po ni Apostol Pablo dito sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, yung lahat ng hirap na naranasan nila. Ultimo nga po, no, wala po silang makain. Wala po silang matulugan. Ang dami pong mga nag-uupo sa kanila. Pinapaalis sila. Ang daming nagpaplano ng masama sa kanila. Ang dami po nilang hirap na naranasan. Tayo po, nahihirapan din po tayo ngayon. Pero nandyan yung comfort ng Panginoon. Kung tayo po, we share His suffering, we share also the comfort of God. Kasi He is God of all comfort. So, wag po tayong panghinaan ng loob. Sabi nga po ni Apostol Pablo dito, napalakas yung loob nila. At nagalak sila, yung puso nila, sa kabila ng kanilang paghihirap nung nalaman nila na yung mga mananampalataya dito na mga taga-Korinto ay nananatili pa rin pong malakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kahit din po sila'y nahihirapan. Ganon din po ang ating mga puso. Tayo'y nagagalak pag nalalaman po natin ang ating mga kasama, ang ating mga kapatid sa Panginoong Hesus. Ay kasakasama pa rin po natin. Kahit po tayo nahihirapan, lumalakas pa rin po. Kasi yan po ang nangyayari kapag tayo'y nagsasama-sama, nagfe-fellowship. Iron sharpens iron. Kapag kang isa'y naghihina, napapalakas po ng isa. Kung isa'y nadadapa, naaakay po, nababangon ng isa. Kasi kung mag-isa ka lang kapatid, sa walk mo sa Panginoon, hindi po pwede sino ang magbabangon sa'yo kung mag-isa ka lang. Diba? Kailangan po may kasama ka sa journey mo na ito dahil mahirap po ang ating binabagtas na makipot na daan. So, pinagkaloob ng Panginoon ng mga makakasama mo. Diba? Hindi ka mag-isa dahil nandyan din po ang Panginoon. Hindi tayo pinagkukulang, hindi tayo iniiwan. Hindi niya po tayo iniiwan na mag-isa. May kasama po tayo. So sabi po dito, no, na ang tawag dito, isingit ko lang din pala mga kapatid,
na isama ko din po do sa sa pagmamahal, yung pagtatama. Na nabanggit din po nga dito sa verse 3. Ang pagtatama or rebuking is love. Diba? Kung ang kapatid mo sa Panginoong Hesukristo ay nakikita mong nalilihis na siya ng daan. Kasi kasama din po yan, ng ating ginagawa sa pang-araw-araw, paglilingkod natin sa ating mga kapatid, paghuhugas ng kanilang mga paa, ay pagtatama po. Pag nakikita mo silang nalilihis ng landas, sasabihan mo sila, gagabayan mo sila, aakayin mo sila sa pabalik sa Panginoon. Kasi yan po yan, dapat ina-update, sine-check up po natin ng bawat isa. Kasi baka may nanghihina na, patalikod na nga, diba, hindi mo nalalaman. Kasi hindi nyo kinakamusta. Diba, ang bawat isa. Ang sabi nga po sa Jude chapter 1, verse 23, iligtas ninyo ang iba sa kaparusahan na para bang sinasagip nyo sila mula sa apoy. Kahabagan ninyo ang iba nang may takot. Kasuklaman ninyo maging ang damit na nabahiran ng kahalayan nila. So, sa makatuwid, sa pagtatama po natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, hindi po dapat tayo mahahawa dun sa kanilang pagkakasala. Dapat tayo po yung manghahawa sa kanila dun sa katuwiran. Akayin po natin sila pabalik, diba? Magmula po dyan sa kanilang binabagtas na kapahamakan. Diba? Akayin po natin sila pabalik sa Diyos. So, yan po yan mga kapatid, no? And then, narito, sabi nga din po dito sa verse 4, narito din ang tiwala natin sa bawat isa na magpatuloy. Magpatuloy po tayo sa paglakad ng matuwid sa Diyos at hindi na po tayo tatalikod. Yan yun. Kasi po, kapag tayo tumalikod pa at bumalik sa dati nating pamumuhay, alam naman po natin na kapahamakan, apoy lamang ang kapupuntahan yan, kapatid. Kaya po, tiisin na po natin, endure until the end. Diba? Sa kahuli-hulihan ng iyong hininga, kapatid, ipamuhay mo, stand for the righteousness of God. At hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ipamuhay mo siya, ang kanyang righteousness, kahit ikay nahihirapan. Kasi papalitan niya yan ng kaginhawahan. Papalitan niya yan ng kanyang mga pangako. Yung eternal life, yung mga yung reward nga po na inaantay natin ay mismong siya na po. Ito po yung mga kapatid, paalalahanan ko kayo. Ang antayin niyo po palagi na reward ay mismong ang Panginoong Hesus, not heaven, not the destination. It's the Lord. Yung makasama po natin siya. Magpasawalang hanggan. Siya po iyon, not the destination. Diba mga kapatid? Verse 5, sapagkat nang dumating kami sa Macedonia, wala rin kaming pahinga. Dahil sa lahat ng pagkakataon, hinarap namin ang kabi-kabilang paghihirap, mga pagtuligsa mula sa labas, at pangambang nasa aming kalooban. So yan po sa makatuwid mga kapatid. Sa lahat nga po ng hirap natin, sa paglilingkod at pagtupad po natin ng tungkulin natin sa Diyos, ay hindi po hadlang ito para magpatuloy po tayo sa paglakad sa Kanya. Nariyan naman po ang bawat isa. Nagpapalakasan po tayo, nagpapatatagan, naghuhugutan po tayo ng lakas ng loob para magpatuloy. Sabi nga po dito ni Apostol Pablo, nakaranas nga po sila ng persecution, ito po pagtuligsa mula doon sa mga nag-o-oppose sa will ng Panginoon. Yung mga pangamba, yung mga risk sa buhay nila, nandyan po yan. Physical nga po, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi na nga po nakakaranas, tayo. Hindi nga po tayo nakakaranas ng tulad ng dinanas nila na persecution physical, kinukulong sila, binubugbog physical, Tayo, tinitis na lamang po natin yung nararanasan natin ngayon na persecution. Mga kapatid. Sabi nga po dito, verse 6, ngunit ang Diyos na nagpapalakas ng loob ng mga nanghihina ay pinalakas ang loob namin sa pagdating ni Tito. Napakabuti po ng Diyos mga kapatid. Nagamit po siya ng ibang tao para mapalakas kung may nanghihina. Pinapalakas ang bawat isa. Yan po yan. Spiritual, spiritual na bagay, yung bit-bit nila, pagpapalakas, spiritual blessing. Nabanggit nga po ni Apostol Pablo, sa lahat nga po ng paghihirap na dinaranas nila, pero the moment na nalaman niya na nananatili pa pong tapat ang mga taga-Korinto,
at nananabik po. Diba nananabik din po kay Apostol Pablo ang mga taga-Korinto. Nung nalaman niya na nananabik din po yung mga taga-Korinto, nabuhayan po siya ng loob, nanabik din po siya, nagalak ang kanyang puso. Diba? Ganyan din po yun. Tayo naman, talagang pagka nararamdaman natin, pag nakikita natin na nananabik ang bawat isa na makipagsalo-salo sa banal na salita ng Diyos, nabubuhayan din po tayo ng loob. Diba? Napapalakas din po tayo ng pananabik ng bawat isa. Diba? Para sa Diyos. Sa Panginoon pa rin po. Siya po ang ating lakas, siya ang ating buhay. Without Him, talagang wala po tayo dito. Wala tayong pananampalataya na ganito. In vain po yung lahat ng ginagawa natin kung wala po siya sa buhay natin, mga kapatid. So, sabi po dito, no? Pagpatuloy ko po yan sa verse 7 na po pala tayo, no? At hindi lang ang pagdating ni Tito, ayan nga po yung nabanggit natin kanina, ang nagpalakas ng aming loob, kundi maging ang balitang ipinalakas din ninyo ang loob niya. Ibinalita niya ang pananabik ninyo sa akin, ang inyong panaghoy at ang katapatan ninyo sa akin. Dahil dito, lalo akong nagalak. Ayan nga po yung nabanggit na natin kanina, no? Na nung nalaman nga po ni Apostol Pablo na nananabik po ang mga taga-Korinto na siya'y makasama po nila doon, yung mga panaghoy nila, yung mga paghihirap nga po nila, 'di ba? Na sinasabi nga po nila through Titus or Tito, sinasabi at hinahatid lang po ni Tito kay Apostol Pablo, 'di ba? Yan po 'yun na nabuhayan po ng loob si Apostol Pablo nung binalita po ito ni Titus sa kanya. So sabi po dito no, verse 8, kahit na nagdulot sa inyo ng kalungkutan ang aking sulat, hindi ko ito pinagsisisihan. Nagsisi ako noong una dahil nakita kong pinalungkot kayo ng aking sulat. Ngunit, panandalian lamang iyon. Ngunit, masaya ako ngayon hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil naging paraan iyon para magsisi kayo. At iyan nga ang nais ng Diyos na mangyari. Kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat. So, ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay yung kanyang unang liham. Ito yung 1 Corinthians na na-topic nga rin po natin yan, no, dito sa 2 Corinthians chapter 2, yung forgive the sinner. Ang tinutukoy po nila na sinner dito ay yung tinutukoy po dito sa 1 Corinthians chapter 5. Yung nagkukumit po ng sexual immorality. Nakasakasama rin po nila na taga-Korinto. Kapatid din po kay Kristo. So, ang sabi nga po doon ni Pablo, no, nagkaroon sila ng righteous judgment. Natandaan nyo yun, mga kapatid. Kaya nagkaroon sila ng righteous judgment na ihiwalay po yung kapatid nilang yun bago pa pumahawaan yung iba. 'Di ba? Na hindi nga po kasi 'di ba kung hindi siya makikinig sa kanilang mga warning na magsisi at magbago po. Yun po nung hindi nga po nakinig, 'di ba? Kailangan pong ihiwalay muna. Ihiwalay muna iyon. Hayaan siya na yung kanyang, 'di ba, maano siya diyan sa kanyang flesh, sa kanyang desire, yung ginagawa niyang sexual immorality para matuto siya at magrepent siya sa huli at maligtas pa po siya. Yun yung sabi dito sa 1 Corinthians chapter 5. Ang sabi nga dito, basahin natin 'yun. Sabi po dito, no? When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present with the power of our Lord Jesus. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham. Yan ang kanyang sinabi dito sa mga taga-Korinto na gawin nila. You are to deliver this man, yung nagkukumit ng sexual immorality, to Satan for destruction of the flesh. So hayaan mo siya dun sa mga yung mga nasa ng kanyang laman, hayaan natin siya dyan. Diba? So that his spirit may be saved in the day of the Lord. So, yan po yan, mga kapatid. Kailangan po nila yun yung righteous judgment na yun na gawin. Na i-separate po muna. Na kahit mahirap sa kanila, kasi kasama nila yun, kapatid nila yun. Mahirap sa kanila na mahiwalay dun sa taong yun. Pero kailangan. Bago pa po mahawahan yung buong, di ba, yung buong body, yung buong mga mananampalataya sa kanyang ginagawa. Kasi po nakakahawa po talaga ang pagkakasala. Di po ba? Isang masa, isang pampaalsa, pag naalsahan po lahat, talagang hahawahan po. So, kailangan po gumawa ng righteous judgment. No? Yan po yung sinasabi ni Apostle Pablo dito na nakapagpalungkot sa kanila, yung sa kanyang sulat.
Yun nga po yan na nabanggit natin. Pero panandalian lamang. Ngunit naging ano nga po, no, nag-serve din po iyon upang maging warning sign din po dun sa mga taga-Korinto na wag gayahin yung taong iyon. Na dito nga sabi dyan, no, na ang sabi po sa verse 10, ituloy po natin, no, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabagong patungo sa kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ng kalungkutang iyon, subalit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So yan po yan mga kapatid, nagsilbi din pong warning doon sa mga taga-Korinto na wag po nilang gagayahin iyon. Sila'y lumakad ng tuwid sa Diyos. Diba? Kasi po yung lungkot or yung godly grief na tinatawag po dito, para sa will ng Diyos, yan po ay maglilid to repentance, pagsisisi at pagbabago. Yun po yung yun po yung gusto ni Apostol Pablo dito na mangyari din doon sa nag-commit ng sexual immorality. Na matuto po siya sa kanyang ginagawang kasalanan, na para siya makapag-repent pa sa dulo. 'Di ba? Kung siya ay mahipo ng Panginoon, 'di ba? Kung siya ay makapagsisi diyan sa ginagawa niya, magbago, na malaman niya na yung ginagawa niya ay walang idudulot na mabuti, lalong-lalo na sa kanyang katawan. 'Di ba po ang sexual immorality? Above all the sin, yan yung sin na ginagawa mo labag sa iyong katawan. Tama po, 'di ba mga kapatid? Ang sexual immorality. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, ang templo niya, ang iyong katawan ay hindi para sa mga maruruming bagay katulad niyang sexual immorality, kundi para sa paglilingkod sa Kanya. Yan po ang silbi ng ating katawan. Ipagamit natin sa ating Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian at mga mabubuting gawain. So yan po yun, no? Ang sabi nga po dito, kapag naman po, ikaw po ay ang iniiyakan mo, ang pinagsisisihan mo, ang kalungkutan mo ay para sa makamundong bagay, ang kahahantungan lamang niyan ay kamatayan, kapatid. 'Di ba? Yung worldly grief na tinatawag. Kanina godly grief. 'Di ba? Leads to repentance and leads to salvation without regret. Pero ang worldly grief o yung makamundo na kalungkutan, kunwari, ikay nalulungkot ka dahil kunwari ay nanakawan ka, nawala yung cellphone mo, nawala yung property mo, na lindol ka, na di ba? Doon ka sa bagay, doon ka sa makamundong bagay, nalulungkot, umiiyak. Di ba? Hindi yun yung gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, the more, di ba, nawala ka na niyang mga makamundong bagay niyan, the more na mag-praise ka sa Kanya. Kasi kayang-kaya niya yung ibigay sa'yo. Kaya nga sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo siyang isik. Unahin mo yung spiritual mo, kapatid, para yung physical mo ay siya na ang bahala na mag-sustain sa'yo. Yan nga po yan, sabi nga ng Panginoon, di ba, dun sa the Lord's Prayer. Na huwag kayong tumulad sa mga hintil na pinoproblema. They are anxious sa mga bagay dito sa mundo. Ang hindi nila alam, ang Panginoong Diyos, ang ating Hari, sa kanyang kaharian, hindi niya pagkukulangin ng kanyang mga citizen. Diba? Ipo-provide niya ang lahat ng pangangailangan. Basta, unahin natin yung puso, yung buhay natin, ibigay natin sa kanya. Para mabago niya. Matanggal niya yung mga pagiging makamundot makalaman natin. Para maging from sinner to saint. Diba? Yan yun mga kapatid. So, ang sabi po dito, verse 11, pagpatuloy po natin, tignan ninyo ang idinulot nitong kalungkutang naaayon sa kalooban ng Diyos. Nagsumikap kayong patunayan na wala kayong kasalanan. Galit kayo sa ginawang pagkakasala. Yan nga po yung nabanggit natin kanina, yung pagkakasala nga po ng kapatid. 'Di ba? Nung kanilang kapatid sa pananampalataya, galit kayo sa ginawang pagkakasala at natakot sa idudulot nito. Kayo ay sabik, masigasig at handang-handang itaguyod ang katarungan. Pinatunayan din ninyo sa lahat ng paraan na wala kayong kinalaman sa pagkakasalang iyon. Sa makatuwid mga kapatid, na napatunayan lamang ng mga taga-Korinto na hindi nila tinolerate yung taong iyon na gumagawa ng kasalanan, ng sexual immorality. Nalaman po ni Apostol Pablo, diba? True Tito, kasi si Titus nga po yung pumunta doon. Diba, siya yung naki-update doon kung kamusta na nga po yung mga taga-Korinto. At nalaman nga po na itong mga taga-Korinto hindi nila tinolerate. Nagsumikap sila na patunayan na wala silang kasalanan.
Hindi nila tinolerate yung kasalanan na yun at bagkus galit pa po sila sa pagkakasalang iyon. 'Di ba? Yun po ang ating tatandaan. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Ngunit hindi niya po mahal ang kasalanan, galit siya sa kasalanan. So tayo na sumusunod sa kanyang kalooban ay dapat galit po sa kasalanan. So sa pagtatama po natin sa ating kapwa, hindi po dapat tayo ang mahawahan ng pagkakasala. 'Di ba? I-re-review po natin siya out of love, pero hindi po tayo mahahawan na magkasala din dun sa ginawa niya. Nakatulad na ginawa niya, 'di ba? Yan nga po yung ginawa ng mga taga-Korinto. Kaya po talagang nagalak. God bless po. Ayan, kapatid. Kaya nga po nagalak si Apostol Pablo dito nung nalaman niya na galit din po pala, galit po ang mga taga-Korinto dito sa kasalanang nagawa. Kaya hindi po nila tinolerate yung taong iyon. Na kahit mabigat nga po sa kanilang loob na mapahiwalay sa taong iyon, pero kailangan. Diba? Kasi ang mahigpit po na bilin ng Panginoon na kapag may gumagawa, diba, ng ganyan, ng kasamaan, huwag po tayong makisama kasi mahahawan po tayo. Remember, bad company ruins good character. So kung isinusurround mo yung sarili mo dyan sa mga tao na wala pong pagpipigil sa kanilang sarili, dyan pa rin sila sa pagkakasala ng pagkakasala, pwede kang matisod, mahawa dun sa ginagawa nila. So, ang iyong safety measure na gagawin ay talagang umiwas ka na, kapatid. Yung gumagawa nga po nito ng mga hindi kinalulugod ng Panginoon. So, ang kanyang kalooban nga po ay ang ating sanctification. So, dapat po tayo'y lumalakad na ng may kabanalan. So, kasama po yan sa paglakad natin ng may kabanalan, yung pamumuhay natin, ay pagtalikod na po sa mga gawaing pang makalaman at makamundo. So, pagpatuloy po natin, verse 12. Sabi po dito, ang dahilan ng pagsulat ko ay hindi upang tuligsain ang nagkasala o ipagtanggol ang ginawa niya ng kasalanan, kundi upang maipakita ninyo sa presensya ng Diyos kung gaano kayo katapat sa amin. Yan po yan mga kapatid, na ang sabi nga po dito na yung mga taga-Korinto ay talagang galit po dun sa kasalanan na yun. Kaya nga po hindi nila tolerate yung taong iyon. Talagang ginawa po nila yung sinabi ni Apostol Pablo na humiwalay po muna. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangalawang liham, dito nga po sa 2 Corinthians, ay patawarin. Ito po yung mga kapatid ha. Ay paalala lang po natin na dun sa righteous judgment na katulad nito na nangyari, na humiwalay po mo, boundary. Yun, kumbaga boundary. Dun sa taong iyon. Na huwag po tayong magtatanim ng galit sa taong iyon. Tanggalin nyo ang hatred, tanggalin nyo ang unforgiveness, tanggalin nyo po yung mga iniisip nyo na masama sa taong iyon. Yun ang gusto niya, di ba? Na mahalin mo ang iyong kapwa, kahit pa po yung mga nagkasala. Kasi nandyan po tayo dati, di ba, sa pagkakasala. Tayo'y pinatawad ng Panginoon. Sino po tayo upang ipagkait ang pagpapatawad para sa ating kapwa? Mga kapatid, yan ang gusto niya. Kasi po hatred, hating your brothers and sisters is murder. Para ka na rin pong kumitil ng buhay. So, kailangan po, lagi niyong kapain ng iyong puso. Kung nagkakaroon na kayong ng hatred, diyan sa mga tao, lalo na yung mga binigyan nyo ng boundary. Diba? Dapat po hindi, mga kapatid. Tama po, yes. Diba, nalaman po natin na tama po na nagkaroon na po tayo ng boundary para hindi po tayo matisod ng matisod. Diba? Kasi kapag kunwari nakikita po, diba, doon nabubuo yung something na hatred. So, ang boundary para din po sa pagmamahal, para hindi po tayo matisod na magkaasala po doon sa taong iyon. Diba? So, yan po yan na talagang wag po nating hayaan na makain po tayo ng hatred and unforgiveness. Talagang palayain natin ang sarili natin mula sa mga kasalanan na yan. Diba? Kasi baka akala po natin na yes nga po, rinebuke natin yung tao, tinama natin siya, na tayo yung nag-boundary po sa kanya, tapos tayo naman po yung nagkaroon ng kasalanan. Diba tayo naman po yung natisod? So, importante po mga kapatid na palagi pong pasaliksik natin sa Panginoon. Lord, kung ano pa man po ang nasa puso ko na hindi nyo kinalulugod. Yan nga po, hatred, unforgiveness, pride, self-righteousness, kung may fear pa dyan, kung may doubts, lahat po nang talagang hindi kinalulugod ng Panginoon ay palinis nyo na sa Panginoon.
Palayain nyo na yung sarili nyo sa mga yan. Huwag nyo nang i-hold, mga kapatid. Kasi yan lang po yung doorway ni Satan eh. Para magkaroon pa siya ng grip or hold sa atin para tayo yung kanyang maatake. Di ba mga kapatid? Tayo din yung magsasuffer. So, yan po yung ating gawin. No? So, sabi po dito, no? Na, sabi nga po dito, kundi upang ipakita ninyo sa presensya ng Diyos kung gaano kayo katapat sa amin. Yan po yun, para ipakita din po natin, kung i-relate nga po yan sa atin, para ipakita natin na tayo'y tapat, diba, sa ating Panginoong Diyos, sa ating pananampalataya, na sa lahat ng aspeto ng at sirkumstansya ng ating buhay, ay talagang pinapanatili natin yung righteousness. Diba, na-topic nga po natin nakaraan, no, na yung righteousness of God, at holiness ng Panginoon, kung paiiralin mo sa buhay mo, sa lahat yan ng aspeto, talagang hindi ka makikipag-compromise. No, para lamang sa comfort dito sa mundo, hindi po pwede. Kahit nahihirapan ka, basta pinapamuhay mong righteousness ang Panginoon. Yan po yan. Patunayan mo na ikay tapat sa Panginoong Diyos sa iyong pananampalataya hanggang sa hulihan ng iyong hininga at sa kanyang pagbabalik. Yan po yan. At dahil dito, pinalakas na ninyo ang aming loob. Amen. At lalo pa kaming sumigla nang makita naming na masaya si Tito dahil sa kasiyahang naranasan niya sa inyong piling. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at napatunayan niyang totoo ang lahat ng sinabi ko sa kanya tungkol sa inyo. Kaya hindi ako napahiya. At sa tuwing naaalala ni Tito ang inyong pagkamasunurin at ang inyong pagtanggap at paggalang, lalo kayong napapamahal sa kanya. At masaya naman ako dahil mapagkakatiwalaan ko kayo ng lubos. Amen. So, dyan po nagtatapos, no? So, paliwanag po natin to yung mga last verse dito na nabanggit nga po ni Apostol Pablo na true Tito, na siya nga po yung nakasama ng mga taga-Korinto. Na talagang nagagalak po si Apostol Pablo dahil tinanggap po ng buong galak ng mga taga-Korinto si Tito. Diba, buong galak, buong galang, buong pagkamasunurin nila sa Panginoong Diyos. Diba, yan po yung pinairal nila, which is, yan po ay talagang yung bunga, mabuting bunga ng banal na espiritu. Yan ang katunayan na talagang nasa presensya sila ng Diyos kasi nagbubunga po eh. Nagbubunga yung banal na espiritu sa kanila at maging sa atin po mga kapatid. Pag yan ang nakikita ng tao sa ating pamumuhay, sa ating pag-uugali, sa ating pananalita, yung bunga ng banal na espiritu, yan po talagang nagpapatunay na nandyan ang presensya ng Diyos sa atin, nagdiduel, mga kapatid. Yan po yan, kasi ang banal na espiritu, di ba? Father, Son, Holy Spirit, iisa po sila. At iisa po sila ng kalooban sa atin. Yun ay tayo'y talagang mahatuwid, mabago, at mapabanal. Yan po yan mga kapatid. Kaya masayang-masaya po dito si Apostol Pablo sa hulihan dito, no, sa last verse, na talagang pinagkakatiwalaan niya. Yung mga taga-Korinto na nalaman nga po niya na sa kabila po ng lahat ng paghihirap ay nananatili po silang tapat sa Diyos. Yan po yan na maging tayo mga kapatid, na malaman lamang po namin mga kapatid, na kayo na lumalakad din po sa makipot na daan, naghihirap, napapersecute, diba? Malaman lang po namin na nagpapatuloy pa rin po kayo sa paglakad ng tuwid sa Diyos. Ay nagagalak na din po kami. Diba? Nandun po yung tiwala namin sa inyo mga kapatid. Tayo, mga nagsasalo-salo, nagfe-fellowship, na diba, kumakain ng banal na salita. Diba, sa bawat gawain po na binigay ng Diyos para sa atin, tayo'y nagagalak na pinagsasaluhan ito, mga kapatid. Itong bigay ng Panginoong Diyos sa atin na siyang nagpapalakas po sa atin sa kabila ng ating dinaranas na hirap dito sa walk natin sa Panginoon. Pero, yan po ay talagang sabi ng Panginoon, no? Magalak kayo. Magalak kayo na nakakaranas kayo ng hirap para sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon, for Christ's sake, for righteousness sake. Diba? Sabi ng Panginoon, diba? Kung yung napapersecute ka para sa kanyang pangalan, ay magalak ka kapatid yun. Blessed are those who are persecuted for righteousness sake, for theirs is the kingdom of heaven. Yan po yan mga kapatid. Maraming salamat po. Diyan po nagtatapos yung ating topic para sa gabing ito.